Yan, so good morning sa inyong lahat guys. Meron tayo ngayong problema kay Paloma. Ayan. So ang problema natin kay Paloma, kitang-kita nyo naman kung ano yung nangyari. So bago ko sabihin sa inyo, meron muna kasi siyang naging issue sa kanyang brake system na kung saan ay pag nagpe-preno tayo, ano na siya, na umiipit na siya, nagtutunog bakal na rin siya dahil asan na ba yung brake pad? Ito yung ating brake pad ay nauupod. Yan. So yung ating brake pad, dalawa yan, left and right. Kita niyo yung isa, makapal pa, ayan ang kapal. Samantalang yung isa naman ay sobrang nipis na. Yan. So ibig sabihin isang side lang yung isang side lang yung nauupod sa kanya at hindi normal yun, no? Kaya napapabili tayo palagi ng mga brake pad na katulad nito, tapos pinapaltan lang natin yung kabilang side kasi yun lang naman yung nauupod. So dahil hindi natin pwedeng gawin palagi yun, chinek natin yung ating caliper. Yan. Sa ating caliper kasi meron tinatawag na slider kasi yan sa mga disc brake. Ito yung slider na yan. Ayan. Slider. Dalawa yung slider natin sa likod. Ito yung una. At ito naman yung pangalawa. Kung saan ito yung problema natin. Yung isang slider, natanggal na natin dun sa caliper dito. Yan. Yung may goma na yan. Yan. Nakashoot yan dyan Samantalang yung isang slider naman, naiwan dito. So, naiwan siya dyan, hindi natin mahugot. So, dapat yan ay natatanggal dapat yan, katulad nitong isa. So, since naiwan siya, at napakahirap baklasin, so, ginamitan ko siya ng pinagbabawal na technique, no? Una, ginamit ko muna siya ng mga lubricant kasi sobrang kalawang na talaga ng slider na yon. Ginamitan ko na rin ng puwersa, ginamitan ko na ng pampukpok, martilyo, ayaw pa rin. So, naisip ko na baka sobrang kalawang na sa loob. So, una, ginuhitan ko muna siya. Dito, ganyan, ayan. Ginuhitan ko muna siya dyan para pumasok yung lubricant dun sa loob. Kaya lang, hindi na kaya ng lubricant. So, naisipan kong putulin na lang siya gamit yung ating grinder. So, na-discover natin na ayun yung salarin. Ayan. So, kinalawang yung ating slider na isa dun sa loob. Ayan. Kaya hindi na makagalaw. So, dapat yan nag-i-slide yan kaya slider tawag. So, labas-pasok dapat yan para yung ating caliper or para yung ating brake pad ay bukas-sara din. Yan, gumaganyan dapat yan. So dahil sa hindi na nga siya gumagalaw, so isang side na lang yung naupod at eto na nga yun. Yan. So yung kabilang side ay hindi naman galong nagasgasan. Normal na normal pa. So dahil nga dito sa naipit na slider na yan. So dahil dyan, naisipan kong tanggalin na lang at napagdesisyonan kong bumili na lang ng bagong caliper kasi sobrang hirap na talagang baklasin ng slider. So binuksan ko na lang din at para makita ko kung ano yung sitwasyon dun sa loob at ayun na nga, ayan. So kumapit na yung slider na yon, yung pinaka ano na yan, bakal na yan dito sa bahay niya. So wala nang paraan para mabaklas yan. Kahit machine shop siguro, hindi na kaya kasi baka maputol naman tong part na to pag nag machine shop tayo. So yan, kita-kita nyo kapit na kapit to. Kaya kahit ubusin natin yung lubricant, hindi na malulubricate yan, kapit na kapit na. Ayan, so gastos malala. So bibili tayo ng bagong caliper. So, tingnan natin kung alin ang mas maganda, kung stock na Nissin o yung mga RCD na kinakabit sa mga radar. Titingnan natin, depende sa budget yan kung aabutin natin yung mga magagandang klaseng caliper.
para sa ating si Paloma. Ayan. So sa isa sa dahilan ba't nagkakaganyan yan ay syempre hindi natin na maintenance yung ating braking system, hindi na natin na-lubricate. Ayan o, ito, importante pala yan so importante na itong slider natin na to ay na-lubricate natin siguro once a year, kahit papano ay napupunasan natin ng grasa, kaya naman nalalagyan natin ng WD-40 o kahit anong klaseng lubricant yan para mapanatili niya yung pag-slide niya sa loob ng bahay ng caliper. At ito na nga nangyari. So first time kasi nangyari sa akin to, hindi ko naman ina-expect na ganito kalala yung pagkapit ng kalawang dun sa pinakabahay ng caliper. Itong bahay na to, yan. So napaka-importante na maintenance natin yung ating mga brake system. Syempre lalo na yung motor natin, kung ano yung mga pwedeng maging problema balang araw. At ito na nga. So papalitan natin yan ng buo. So hanap lang tayo ng magandang klaseng caliper para kay Paloma. Ayan. So maraming mga nagsasabi dyan na magagawan pa naman ng paraan yan, kaya-kaya namang hugutin yan. Siguro kaya nyong gawin, pero ako kasi hindi ko kaya. At sa palagay ko napakahirap ng baklasin yan. Mabaklas mo man yan, magkakaroon na ng damage itong bahay na to. Yan. Magkakaroon na ng damage or crack siguro. Magkakaroon na ng crack. Siguro naman wala na kasi akong option kundi tanggalin talaga itong dulo na to. Ito. Wala na akong option Inisip ko naman pag pinweras akong tanggalin itong slider natin, baka maputol din. Diba? Baka maputol, maiwan din yung dulo dito. So nagdesisyon na akong tanggalin na lang itong pinaka dulo niya para makita natin kung ano yung laman nito. At yun naman, sobrang kalawang talaga guys, pakita ko sa inyo. Ito, share ko lang yung video na to actually guys, for awareness lang ito ay for awareness lang at hindi ko sinasuggest na gawin nyo to. Ang sinasuggest ko lang ay maintenance ninyo yung motor nyo, especially yung braking system. Napaka-importante kasi yan. Napaka-importante yan para hindi kayo mapagastos ng malaki. So, i-maintain nyo lagi na madulas yung slider na yan dyan sa pinakabahay niya para maiwasan nyo yung ganitong problema.